Tikas! Hinga! Glorious learning to each and everyone. My name is Abigail Nicole Cuangco Fortaleza, also known as Marian Tubera, ang babaeng nagpatibok sa puso ni Dino. At naniniwala po sa isang kasabihan, ang batang masipag, paglaki, pagod. Yun lang po. Salamat. My name is Ia Villano na nagsasabi, mataas ang gaas, mataas ang bigas, maraming mandurugas, Pilipinas. Kaliwa, kanan, kaliwa, kanan, kaliwa. 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 Kaliwa. Ako po si Joshua El Cantaleo, 11 years old. Nag-aaral po ako sa Kaingin Elementary School, grade 4 po. Nagti-teacher lang kami tuwing hapon. Anong subject? Math po. Nung grade 2 po, first honor lang po. Tapos po nung grade 3, second honor, best in Filipino and Makabayan. Saka po, isang most. Pinakamapagkakatiwalaan. Ano pong mga napapansin nyo kay Joshua? Ano po siya, pag naglalakad po, kembot-kembot pa. Nagtatawa po kami. Ganun. Tapos po, pag siya po ay naliligo, yung huntuan niya, nakalagay ko sa ulo niya. Hindi. Nakaharap po siya sa salamin. Ginagawa niya yung buhok na kunwari mahaba yung tuan niya. Ginagawa po niya buhok. Totoo ba yun, Joshua? Hindi totoo? Pag po siya nakikitang Joshua, dumarampa ka na. Yung bang nagkikikembot na naman kasi minsan nagmo-model-model ho yan sa loob ng bahay namin eh. Maaabutan ng kuya niya. Ano na naman ginagawa mo? Rumarampa ka na naman. Ha? Ganun lang ho. Nung una po, sasama po ang loob. Nung tumagal-tagal na po, talaga hindi po matanggal sa kanya. Parang mayag na kami, natutuwa na lang kami. Nasasaktan kayo pag tinatawag siyang bading. Nung una po nasasaktan. Kasi, di ba, iba po ang ano ng pagkabading. Ngayon po, nung tumagal-tagal na po, tanggap na namin na nasanay na ho kami sa pagtutukso sa kanya. Anong nararamdaman mo pag tinutukso kang bading? Sakit po sa damdamin. Nagagalit. Tinutokso po kasi ako nila. So bakit ka tinutuksong bading? Dahil po kasi sa salita. Ano bang meron sa salita mo? Salitang babae ganun daw.
Ano pa bukod sa salita? Sa kilos. O, bading si Joshua. Tama, mali. Ha? May. Sigurado akong lalaki ako. Bakit gusto mong magpatuloy? Kasi inaasar po. Kapag tili na ako, magiging lalaki na ako. Ako po si Eugene Sedeño, 18 years old. Yung 11 years old ako, gusto ko talaga maging babae. Na makatulad ako sa mga kapatid ko na magaganda. Ako pangit na lalaki. Hindi ko tanggap na maging lalaki ako. Ayaw ko eh. Gusto ko talaga maging babae. Pinilit ko talaga na maging, sa puso ko na maging babae. Talaga gusto kong babae. Gusto ko na talaga magdamit, gaya yung mga kapatid ko, mahabang buhok. Tapos yun, nagme-make up, na ganun palang mga lalaki, na ginugupitan. Ako, maging macho, ayoko. Tapos ayoko talaga maging lalaki. Ito pala po ang bahay namin. Ito po yung tinitinda kong mani po. Pag pag lumalabas na po ang sentro. Tapos ito na, sinasain ko muna. Tapos babalutin na po. Tapos mga after mga 3 pupunta ng sentro po. Tapos titinda na po. After mga makakauwi naman ako mga pagbaba ko po sa sentro, pabalik naman po agad. Tapos balik naman po sa tinitindahan ko po. Yun po. Magkano yung binibenta? 5 pesos po ang saro. Tapos pag maubos po, po siya 500 naman po. Minsan nakakaipon naman dito. Saan hinahango? Saan galing? Sa daraga po, inuutang lang po ni mama. Tapos after po, balik naman po, utang bayad po, ganun po. Tapos nakakaraos naman po kami minsan po dito. Tapos dito naman kumuha ng pagkain namin, pambili ng bigas. Bakit kailangan masahin ng ganyan? Kasi tayo matanggal yung mga dumi po, yung dumi yung mga po. Kasi pag di namin tinanggal, yung mga magbibili, magreklamo, ganun po. Na ang dumi pa lang. Maluluto po to mga 30 minutes po naman. Hindi dapat siya overcook kasi pag nag-overcook, hindi na malalasan yung asin. Akin pa yan. Ilang taon na po kayong nagtitinda ng mani? Pinatapos ko na 3 na silang nakatapos ng high school. Dito lang,
yung lalaki ko, saka yan, saka yung yan, ito. Yung pang dalawa kong anak ka babae. Nag-aaral pa. Tatay ba, okay lang na Opo. galing ka? Opo. Umalis na nga muna, may trabaho ata. Kahit dati, tanggap ka niya. Hindi pa. Ano sinasabi niya sa'yo dati? Hindi daw katulad magbakla. Hindi daw magbakla. Binabawal lang magdamit ng mga pambabae. Tapos, hindi daw magsama-sama ng mga kaperang bakla. Yun. Ano bang ayaw niya sa'yo? Yung bakla po talaga. Ayaw talaga niya sa akin. Sasaktan ka ba niya? Opo, nung dati. Anong ginawa? Wala, umiyak lang ako. Nay, may masama po ba sa pagiging bading? Wala naman siguro, kung sa ano, wala naman. Kaso kung minsan naiinis ako, nasusobra na kasi man. Ano na siya sa mga bakla. Talagang bakla na siya. Noon hindi ko talaga siya natatanggap. Umiyak talaga ako. Sinusundo ko sila alas 10. Diyan, sa daan, nag-aaway kami. Sabi niya, hindi na ako uuwi sa bahay. Lumaya siya sa akin. Tapos nagkasakit ako, nagpagamot ako. Natagpuan ko siya. Kinausap ko siya, sinama ko siya sa pagamutan ko. Tanggap po ba ng buong pamilya yung pagiging bakla niya? Sabi sa akin ng yung mga kapatid ko, ayan mo na yan. Basta hindi siya magawa ng mga hindi dapat gawin. Noy, hi! O, ayan na. Maglakad ka na, maglakad. Ako po si Alvin Balaba, 11 years old, homosexual. Ano ba yung pagkakaintindi mo sa homosexual? Ano po, lalaki po na parang pusong babae. Simula nung nung grade 3 po ako, diyo ko na naramdaman po na bading po talaga ako kasi sinabi na nga po ni mama na halata niya na maano yung katawan ko, pakinding ako kumilos, mahinhin. Tapos nung po yung may nakita po akong makeup kay mama, kala ko po talaga maganda po yun. Kaya nilagay ko po sa katawan ko. Tapos nung nakita po ako ni mama, tawa lang sa akin si mama, tsaka si papa. Si mama naman po, tinanggap niya na po ako nung pag gusto ko yung damit na bibilin niya po. Yung bibili po siya ng mga short na maikli. Yun lang po, tas niya lang ako, papayuhan niya. O, susuotin mo lang to pag may okasyon, ganun lang. Huwag kayong masyadong maano sa damit kasi baka mamaya bastusin ka ng mga dyan. Di ba si nanay tanggap na? Si tatay, kumusta si tatay sa sa kasarian mo? Okay lang naman po, pero bawal sabi niya lang po, okay naman sa kanya yung magsuot ako ng pambabae. Ayaw niya lang po yung susali po ako sa mga pageant, mga Miss Gay. Ayaw niya po yung kasi po, parang kung nakihiya po siya. Para saan yan? Ginagawa niyo ni mama? Para po sa may IGPs po sa Berlani. Bracelet, necklace. Nay, magkano kita mo dyan? Depende po, ma'am. Pag necklace, 10 pesos o 15. Yung bracelet,
7 to 10. Bali sa total po, magkano po pag may order po? Magkano po ang kinikita nyo? Minsan may 500, 500 isang linggo. Depende sa gawa mo kung ano kadami. Saan nyo po ginagastos halimbawa yung 500? Minsan binibili ng bigas. Katulad sa kanya, pag may pasukan lang naman kasi ito ginagawa namin, pangbaon. Pagising po niya ng umaga, naglilinis na po siya ng bahay namin. Tapos po, tumutulong na po siya sa lola niya. Yung mga titinda po ng lola niya, tinutulungan ho siya. At tinutulungan niya ho yung lola niya. Tapos po, ilalabas na po niya yung mga paninda. Tapos po, yung lola niya po, may magluluto pa ho dun sa loob namin. Siya po nagbabantay ng tindahan sa labas. Pagkatapos po noon, pauwi na po siya ng lola niya sa loob. Dahil ako po naglalaba, naalagaan ho yung kapatid niya. Siya po yung lagi, kasi po masipag nga ho, siya po lagi ang utusan. Sunod ho agad. Pag inuutosan po, sumusunod ho agad. Simula po alas 8 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon. Tinutulungan ko po sila magbenta. Pwede mo bang isa-isahin ano yung mga tinda nyo? At saka magkano? Sige. Ito po ay adobong mais, 5 piso. Indian mingled okay. Kalangkang po, sago po. Maayos po ang pagpapanakit dyan. Kasi kasama sa mga tao. Kasi pagkain, pinag-usap, kailangan siyang bastos. Sinasabi ko sa kanya. Natuwa po ako kasi naiisip ko din. Pag sinasabi niya, wala gusto ko matapos na mag-aaral. Good afternoon. 5 pesos lang po. Mani po. 5 pesos lang po. Di ba pwede? Mani po. 5 pesos lang. 5 pesos lang. Ah, okay. Ang pagtulong ko kay mama, gusto ko mapagbigyan ng halaga sa paglaki ko na tulungan ko sila na sila lang paaral sa akin. 5 pesos lang po. Sir, good afternoon. 5 pesos lang po. May mga karanasan ka ba na binubugbog ka sa pagtitinda ng mani? Doon po, dahil sinasaktan nila ako na hindi ko sila binibigyan, hindi ko sila pinapautang. Yung mga lasanggero na hindi ko pinapautang ng mani, nagagalit sila. Ito nga, yung bakla ito, hindi nagpapautang. Babayaran lang, umaga na lang yan. Sabi ko, hindi naman pwede. Kinaumaga, hindi ka naman magbabayad. Makakalimutan mo na lang yan. Kasi lasing na. Ginawa sa'yo ng mga lasing? Binato ng tsinelas, bote. Yung mga bata, hindi ko sila pinapautang. Tapos, nakatalikod na ako, pinalo nila ako sa likod, sa ulo. Walis tingting, tapos yung dustpan. Tapos nakilaban naman ako. Tapos takbo na ako agad. Dahil ba bading ka, kaya ginagawa nila yon? Opo. Sabi ko, kahit ako ganito, kung sa amin lang talaga sarili namin itong mani, pinautang ko na talaga yan. Kasi ibabalik lang yun. 5 pesos lang po. Anong sitwasyon ng pamilya mo? Walang pera. Nanghiram ako sa kapitbahay ko. Minsan kulang. Kasi si Papa, pag hindi umuwi, na walang dalang pagkain, wala talaga kayong utangan. Minsan pinautang kami doon sa tindahan. Gabi na yun at di kami pinautang. Umanap ako ng talagang kakainin namin. Kumalit ako ng kamote, balingoy.
pesos. Ganat po. Thank you. Gusto ko talaga makatapos. Tapos yung mga kapatid ko rin. Pero magtatrabaho muna ako. After last, mag-i-school ako. Nagtitinda po dito sa Bicol. Tapos, ilalako, magpapabenta ng mga tao. Yung money ko po, papabenta. Anong meron dito? Okasyon po ng prosesyon po. Manila, 5 pesos po. Malang. Okay po, thank you. Money po, good evening. Malaki ba ang kita dito? Oh, lumalaki naman kita pag may bumili po. Kapatid ko po pala. Kapatid ko. Ito, nagtitinda din. Leo po si Denyo. Bakit nandito kayong dalawa? Kasi madaming tao at mabibilis ang pagtinda namin. Ito yung yung Dilensya. 540 lahat. Magkano yung mapupunta sa iyo dyan? 50 pesos. Ito nga yung Kasi may tumawad kanina. Sabi ko, sige na nga. Anong pagkakagastos mo sa 40 pesos? Iipunin ko naman to. Para saan? Para sa sabi ko nga, kung may balak pa ako mag-aral, yun, iipunin ko. Nasa akin naman po yan kung magpapakalalaki po ako. Sabi ko nga ng mga kaklase ko, mga kaibigan ko, magpakalalaki ka na lang. Sayang gwapo mo. Sabi ko, wag niyo na akong lokohin. Alam ko, pangit ako. Ang dami na nalalait sa akin. Yun na lang po sinasabi ko. Sabi ko po, pangako ko po sa kanya. Nung grade 4 po ko, sabi ko, mag-aaral po ako ng mabuti. Para po sa paglaki ko, may pera naman po para pang taguyod sa pamilya ko. Yung status ko sa pag-aaral ko, bumagsak po ako ng 2 subject kasi po lagi na lang po ako napupuyat. Kasi po, yung nakakatulog po ako minsan sa school. Dilat. Dilat. Take po ako ng pills para po yung yung utong po siya parang lumaki po. Tapos para pag pinaturok mo po, susong-suso po talaga. Kasi po may utong na tapos may may laman. Balak kang magpaturok? Wala po. Pills lang po para naman po yung utong. Tapos meron, pag medyo tumagal-tagal ka rin po sa pills, magkakaroon din po ng laman. Tapos parang yung katawan mo, nawawala yung muscle mo sa katawan. Tapos parang kumukorte, lumalapad yung balakang. Kung kailan ka umiinom nito?
Pag ano po, pag may pera, minsan umaga, tanghali, gabi. Saan ka kumukuha ng pera? Yung mga barkada po, nagkakatuwaan po sila. Dumidiskarte po sila, kumukuha po kami ng karton doon sa Divisoria para lang may pang-pills. Minsan po, lumaano po kami ng gabi. Umuwi na po ako, alas 5 na ng madaling araw. Minsan po, alas 7, papasok pa ako sa school, maliligo, tapos kakain, tapos papasok na ng school. Sino kasama mo? Sila Mami Makmak po, yung mga bakla po mga kasama ko. Anong ginagawa niya? Yan po, tatambay po kami ng rekto. Wala po, upo-upo lang. Tapos, tapos mag-ano po kami. Tapos pag nagutom naman po kami, didiskarte lang kami ng prutas. Ayun na po, busog na po kami doon. Tapos, may mag-ano sa amin, yung mga bakla na nagpapatawa para naman hindi kami antukin. Tapos yung mga babae sa amin, pag may sound trip, sumasayaw-sayaw sila. Naiintindihan mo ba si nanay kapag nasasaktan ka niya? Opo, minsan. Pero pag minsan, hindi po. Naiintindihan ko po siya yung napapalo niya ako dahil sa Minsan po, pagpagod po siya, parang di niya nakokontrol yung niya. Bigla na lang siya maninikaw, mamamalo. Hindi ko po alam. Kahit wala po akong ginagawa. Ang responsibilidad ko po yung yung dapat gumawa ng mga gawaing bahay, mas maghalaga po ng mga kapatid. Bagay na bagay! Ngayon niya lang ba nakita na nakaganyan ka? Ngayon lang. Pero nagdadamit babae ka na, hindi niya nakikita. Nagdadamit babae po. Dati niyo na po ba siyang nakikitang nagbibihis babae? Kaya nga nagugulat akong ganyan ang ayos eh. Pag nasa ayos niya ng damit babae, hindi nagpapakita sa akin. Ngayon, nakita mo yun, sinabi ko sa inyo, sinasabunutan ko yan, sinasampal. Kasi parang masakit sa akin na nakikita kong binabastos siya sa labas. Hindi lang kapwa niya bata. Yung mga may edad na rin na nakakatanda sa kanya. Ano pa yung anak mo na yan? Hindi mo mapagsabihan? Ganon-ganon. Ganyan. Akaya naman yan. Pero hindi ko na sa inyo nga kaya lang parang nakakagulat lang. Nagulat ako sa reaction niya ngayon na ganyan pala siya. Kasi papa niya, kasi nga nagtatalo kami ng tatay niya eh. Pinagmumukha ko sa tatay niya na ganyan eh.
Anong nilalaro nyo? Iko. Ano pa? Pagka kayong mga lalaki, ano-ano yung mga inaano nyo? Nilalaro. Ikaw, Joshua. Kami mga ang nilalaro namin, dampa. Ganito po yung kami. O, sino panalo? Pag natanggal na po, magbabayad ng isa. Pagka-shoot, dalawa po babayad. Alam mo ba yon? Laro na yon, Joshua? Ha? Alam mo? Bakit hindi ka marunong mag-ano? Hindi pa po ako marunong, mahirap po kasi. Bakit ba kailangan tuliin? Kailangan po tulayan, binata na po. Kasi po lagi ulit para maging binata. Para tawagin lalaki. Para hindi nasalit. Na? Ako na. Ha? Kinakabahan. Bakit ka kinakabahan? Kinakabahan ako kasi baka masakit. Ito? Tapos ka na ba? Hindi ka ba iiyak? Ha? Kaya mo ha? Okay. Kumisan yung ibang bata pa pag nagpapatuli ay iyak ng iyak kasi tinatagpos pa yan. Kaya hindi iyak ng iyak. Kumisan hindi tinatalaban ng anesthesia yung mga. Okay? Good. Ding. Hindi nasasaktan ko siya. Ha? Yung wala na rin. Anesthesia lang. Wala naman. Hindi naman sakit. Okay, so ayan, tinanggal na. Nininis ko na lang yung mga... Okay, kupal. Okay. Oh, ito lang iinumin mo ha. Inom ka nito 3 beses ang araw ha. For 1 week. Dahil pag-follow upin niyo po ng after 1 week ha, para makita ko kung ano itsura niya ha. Ito po yung iinumin niya ha. Ito po ang antibiotic para hindi mag-infeksyon yung gamot, tsaka para sa kirot at pamamaga. Natural po yan na mamamaga, ano? Karaniwan pong, kasi by gravity talagang lumalobat ng kamatis. Pero ang pangit na kamatis ay yung maitim at violet, ano? Ibig sabihin na nagdudugo yung sugat. So, Joshua, kumusta? Ha? Masakit? Anong ginawa sa'yo? Ano? Inurukan. Tapos? Alin ang masakit? Yung tinap. Ngayong tinig ka na anong masasabi mo? Kasi Tutuksuin ka pa kayang mali?
mo, Joshua? Ano ka paglaki mo? Paglaki ko, engineer ako na lalaki. Pangarap ko po talaga yung maging nurse at saka maging artista po. Gusto ko po kasing ano po yung mag-alaga ng may sakit tsaka manggamot po. Nang elementary po ako, hindi po sa pagmamayabang, may takpo ko lagi. Tapos nung nag-high school na po ako, saka nung po yung naano ako sa barkada. So, paano mo tinitingnan yung barkada mo ngayon? Bad or good influence? Happy influence po. Dahil po napapasaya po nila ako. Pag tuwing kasama ko po sila, parang saya-saya ko po. Parang nalilimutan ko yung problema ko. Ano ba yung problema mo na gusto mong kalimutan? Yung problem ko po sa school nga po yung tapos yung mga pangungutya ng tao. Baka lang walang mukha. Tapos yung minsan po yung sama ng loob kay mama kasi po napapahalo minsan. Nahiya ako sa kanya. Ayoko yung sinasabihan ako na, ano ba yung anak mo na yan? Bumibigay na. Siyempre parang naano ako sa sarili ko na, nakita nyo ba na ganyan ang suot niya? Nakipag-away ako. Minsan nga nakikita nga niya na nakipagtalo ako dun sa mga kapitbahay ko na gano'n. Ayoko yung sinasabihan na, bakla ka talaga. Bakla. Sabi ko, inaano ko lang naman sa kanya na kung ganun man siya, kung ipakita ba. Ay ko siyang kinakantsawan siya. Para bang maliit ang tingin niya sa anak ko. Kanino ka po galit? Sarili ko. At saka sa mga tao na nakapaligid sa kanya. Para bang may sakit na gaganunin si anak ko. Wala naman silang Sabi ko naman sa mga barkada niya, kung yung mga bakla na huwag na sana nilang anuhin nila si Arby kasi sinabihan ko naman sila na ayaw ko talagang maging gusto kong lalaking lalaki. Gaano ka-importante sa iyo makapagtapos si Arby? Malaki. Sabi niya sa akin, mag-aral siyang mabuti. Magna-nurse siya. Sabi ko naman sa kanya, sige, kung total may tumutulong sa amin na foundation. Sabi ko, anak, pagbutihin yan kasi pagdating ng araw, sa'yo naman din yan. Hindi ko po mapapangako na kaya kong iwasan yung mga barkada ko. Tapos, hindi ko rin mapapangako na makapagtapos po ako ng pag-aaral dahil po sa mga barkada ko. Mahirap po kasi iwasan yung barkada siya. Paano si nanay? Umihiya po kasi. Saan ka nahiya? Nahiya ka saan? Kanino ka nahiya? Sa nanay ko po kasi po parang nawawalan na lang po ako ng oras sa kanila. Puro barkada na lang po yung iniisip ko. Parang nawawala po sa isip kong nag-aalala na ba yung gulang ko. Kumusta na ba sila? Parang wala po sa isip ko eh. Lagi na lang po nasa isip ko yung mga barkada ko. Anong pangarap mo? Beautician. Parlor, gusto ko yan. Therapy, yung pinapangarap ko yan. Buhay ko. Bakit parlor? Kasi daming customer.
Ay nga si Eugene nga, bakla yan, pero magaling yan. Sikat yan. Kasi ang mga bakla, mamagaling. Pero ikaw, sa tingin mo, maabot mo yung pangarap mo? Oo, maabot ko pag tinupad ko. Pag nakatrabaho po ako, yun, tutulungan ko yung mama ko at si papa ko. Si mama naman yung tumapos ng pag-aaral sa akin. Kahit si papa lasing umuwi, may dala siyang bigas. Kahit konti lang na bigas yung binibigay kay mama. Yung pagtulong ko kay mama, gusto ko mapagbigyan ng halaga sa paglaki ko na tulungan ko sila na sila lang paaral sa akin.